Magandang hapon po sa ating lahat. Hello! Para wala yata, manangihina yata kayo. Welcome, Sister Girlie, Sister Linda. Kayo po ay hindi sadya na kayo napunta rito. May planong Panginoon. Do you believe, guys? Ayan. At para madagdagan kami na mas magaganda rito. Amen, amen. Hallelujah. Okay, sa araw na to, I'm quite excited today. Really, it's my first time na bibigay ko ng message ng Panginoon. Well, actually, makulit itong kasama ko. Kaya, hindi lang yun. Bilang pagtugon para sa Panginoon. And I need to do it as well. And, well, actually, sa totoo lang po mga kapatid, hindi po pala biro kasi ang preparation, talagang, especially for me, no, dahil first time, it takes me a week to do some preparations. So, kahit nasa trabaho o yung aking inaalagaan, nagtatanong ko anong ginagawa ko. Sabi ko, meron lang akong pinag-aaralan ka ako. So, ayan po, magandang umaga, tanghali at hapon po, especially po sa ating manonood sa online. Welcome po sa ating worship service for today. Before we dive into this message today, let me ask you a simple question. Manda kayo, meron po akong mga question ibigay. Nako, sabi, how consistent are we in the things that matters most? Gaano ba tayo ka-consistent sa ating, yung mga pinakamahalaga sa atin? Sometimes, nagagawa natin ng yung kahit na sabihin natin na mahalaga yung may plano kayo at gusto nyo ito ay gawin ninyo, sometimes ang tanong natin ay hindi tayo nagiging consistent. Kasi ang pagiging consistent, mga kapatid, it's not easy. Ang daming process para tayo ay maging consistent. Amen? Sa Tagalog nun, sinasabi, gaano tayo ka-consistent sa mga bagay na pinakamahalaga? Madali po tayong magsimula ng isang bagay. Tama? Ang daling magplano, ang daling magsabi, ang daling umpisahan. Pero ang tanong natin, ito ba ay nagagawa pa natin? Sa panalangin, halimbawa sa panalangin, pwede tayong manalangin ngayong araw na to. Ang tanong, o sa umaga, halimbawa sa umaga, sinasabi natin, let's pray. Meron tayong umaga na ginagawa na panalangin, yung iba naman may tanghali at mayroong gabi. Pero ang tanong, kaya nyo bang gawin ito araw-araw? Kaya nyo bang magbasa ng Bible araw-araw? Ang pagiging consistent, mga kapatid, ito yung sinasabi natin na dapat tuloy-tuloy. Mahalaga sa atin mga Kristiyano na tayo ay tuloy-tuloy na manalangin, tayo ay tuloy-tuloy na magbasa ng salita ng Panginoon. Kasi ito po ang sukatan ng paglago ng ating pagiging Kristiyano. Hindi yung kung gaano kaganda ang simula mo. Tama? Kasi karamihan sa atin, ang mga preparation talaga namang magagaling. Pinagtutuunan ng pansin ang yung preparation mo para maging kung mayroon kang plano. Pero ang tanong kasi, hanggang sa simula ka lang ba? O, kasi it always end up yung hindi yung nag-umpisa ka. Dapat meron tayong, ang lagi kasi basihan yung hindi yung inumpisahan mo yung tinatapos mo, yung matatapos mo. So, ganun po mga kapatid. Today, we will be reminded of a powerful truth. Hindi talent, hindi galing, kundi consistency ang nagdadala sa atin sa tunay na pagbabago. Tama po ba? Do you agree? Sinasabi, hindi talent, hindi galing, kundi consistency ang nagdadala sa atin sa tunay na pagbabago. Do you agree, people? Do you agree? Amen. So as we prepare our hearts, I want to invite everyone to open our spirit and listen closely. Maybe God wants to strengthen something in your life today.
Maaring disiplina, yung ating pananampalataya, or yung ating mga devotion, or even yung ating character. Kasi mahalaga ang character. Di po ba? Napakahalaga po niyan sa atin. Today, let's get ready to receive the word. Umpisa pa lang po yan, mga kapatid. Yung sinasabi ko, hindi pa tayo nag-umpisa. And introduction pa lang actually. Bago po natin ipagpatuloy ang ating pag-aaral, tayo po ay yuko at manalangin. Hallelujah. Amang banal, kami po ay narito. Muli pong humihingi ng inyong paggabay. Bigyan po kami ng karunungan, katalinuhan at malinaw na pangunawa sa mga mensahe po ninyo sa araw na ito. Buksan po ninyo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, upang makita namin po, Panginoon, ang inyong paggabay at sundin ito ng may pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, let's go for the Proverbs 21, verse 5. Pwede po ba basahin natin para mas maganda kung basahin po natin lahat? Sabi po, the plan of comes only to poverty. Sa Tagalog, ang mga plano ng masipag ay tiyak na hahantong sa kasaganaan. Ngunit ang padalos-dalos ay humahantong lamang sa kahirapan. Nakalagay po dyan, mga kapatid, yung hasty. Ano po ba yung hasty? Ang sinasabi po dito, yung padalos-dalos. Pag sinabi po natin padalos-dalos, yung agad-agad kang nagdidesisyon. Di ba? Yung hindi mo tinatapos. So, yun po mga kapatid, ang sinasabi dyan, ang plano ng masipag ay tiyak na hahantong sa kasaganaan. Ngunit ang padalos-dalos ay humahantong lamang sa kahirapan. What is consistency means? Ano po ba ang ibig sabihin ng consistency? Consistency means being reliable and unchanging in behavior or quality. Sa Tagalog po, hindi nagbabagong pag-uugali o kalidad. Abundance comes not from the talent alone, but from steady and faithful effort. Alam niyo po ba na ang consistency beats talent? Sino pong naniniwala rito? Sabi niya, consistency beats talent. Pag inisip po natin, bakit pag ganun? Bakit kaya i-beat yung talent? Ano yung consistency? Okay, i-explain po natin maigi ito. Marami tayong kilala na sobrang gifted. Maraming talented. Right? Tingnan yung mga kapatid ninyo, yung mga nasa tabi ninyo, nasa harapan ninyo, nasa likod ninyo. Mga talented yung mga yan. At mga gifted. At may natural na galing. Magaling kumanta. Right? At magaling sa instrument. Ayan? Oh, right? Magaling magsalita. Ayan. At magaling magtrabaho. Hindi po ba? It's quite exciting kasi talaga naman totoo lang. Ang dami talaga nating kilala na napaka-gifted, talented, at may mga natural na galing. Meron ding kumakanta at magaling sa instrumento. Pero pansinin po ninyo, mga kapatid, no? Hindi po lahat ng magaling ay umaasenso or umaangat ang buhay. Sinong naniniwala? Di ba? Bakit nga ba? Kasi ang tanong natin, bakit nga ba marami namang magagaling, marami namang matatalino, marami namang, pero hindi naman talaga umaasenso? Sila. Ha? Alam niyo po kung bakit? Ha? Dahil po sa kawalan ng consistency. Kasi po,
Talent may open the door, right? Talent may open the door, but only character and consistency can keep that door open. So, naiintindihan po ba natin itong pinag-uusapan natin na? Kasi, maraming pwede tayong itanong napaka-talento ko naman. Pwede mong sabihin, napaka-talented ko. Pero, hindi naman ako maasenso. Walang nangyayari sa buhay ko. Nagtatrabaho ako. Hindi pa rin ako maasenso. Di ba? Napakarami mga kapatid na minsan naitatanong natin yan sa mga sarili natin. Di po ba? Pero hindi po lahat talaga umaasenso. Mostly kasi, ito ay dahil sa kawalan ng consistency sa buhay natin. Hindi naman lagi kasi na, actually, it's really hard for us. Ito yung pinakamabigat na minsan hindi natin napapansin sa ating mga sarili. Na nababaliwala natin yung word na consistency. Kasi we thought talent is enough. Right? Maraming kumakanta rito. Tayo mga music team. Nagagawa natin kumanta rito. Minsan kulang na tayo sa practice. Kasi walang consistency. Kapag walang consistency mga kapatid, hindi tayo lalago, hindi maging maayos. Paano ba humahantong ang mga professional na singer, instrumentalist, sa Hillsong? Di ba, tayo nakapunta na sa Hillsong. Ang Hillsong, mga kapatid, kung bakit sila magagaling kumanta, magaling sa instrumento, because of their consistency. Hindi ka pwedeng tumayo doon ng ganun-ganun na lamang na wala kang practice. You have to prepare yourself. And it's really, really important sa ating mga mananampalataya ang pagiging may consistency. So, talent is a gift. Right? Talent is a gift. But growth is a choice. Nakuha po natin mga kapatid. Sinasabi, ang talent is a gift, but growth is a choice. Colossians chapter 3, verse 23. Sinasabi po dyan, whatever you do, work at it with all your heart, and as working for the Lord, not for human masters. Okay? So, sinasabi dyan na whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Maraming magaling, pero hindi lahat consistent. Maraming gifted, pero hindi lahat disiplinado. Di ba? Aminado tayo yan, marami talaga. Napakadaling isipin na magaling ako. Pero wala ka namang consistent. Sabi mo, gifted ako. Magaling ako, gifted ako pagdating sa mga ganitong bagay. Pero hindi disiplinado. Yan ba ang masasabi mo na may patutunguhan? Wala, di ba? Napakahalaga mga kapatid, ang discipline at consistent sa isang tao. Halimbawa, eto, actually nasabi, si Mark, gifted singer, pero hindi nagpa-practice. Si Joel, average lang, pero araw-araw nag-e-effort. O sino masasabi natin ngayon na may magiging successful? Diba? Si Joel. Kasi siya pa na yung practice. Right? Ikumpara na lang natin, yung nga, sa Swisset, gifted siya, talented siya. Pero ang problema, hindi nga siya nagpa-practice. Itong isa naman, average lang, di ba? Pero araw-araw, nag-e-effort, nagpa-practice. Alam na natin kung sino talaga ang aangat. Di ba? Common sense na lang po yan, mga kapatid. Siya po talaga ang aangat.
Hindi ang pinaka-gifted, kundi ang pinaka-consistent. Tama? Ano po ang ibig sabihin nito doon sa sinasabi na ang pinaka-gifted, kundi ang pinaka-consistent? Hindi umaasenso ang galing na hindi inaalagaan. Kinakailangan po mga kapatid, kapag ang talent mo o meron kang talent, meron gifted ka, alagaan po natin ito. Especially, ibigay po natin sa Panginoon. Napakarami po talaga natin, sa totoo lang, dito sa church natin, we have so many gifted people here. Tama po ba? Gifted sa pagkanta, gifted sa pagsasalita. Meron din ako kakilala magaling magsalita nahihiya lang. Alam mo sino yun? Natatawag pa natin pastor si Papa Brian yun nahihiya Well, actually, all of us are all gifted and all talented. Ang nangyayari ka lang sa atin kasi nahihiya tayo. Hindi natin minsan dahil sa mga trabaho, hindi natin nabibigyan ng pansin. Yun yung nagiging problema natin as a Christian, na hindi natin nabibigyan ng pansin ang ating mga talent, ang gift na ibinigay sa iyo ng Panginoon. May iba naman, tahimik lang, pero consistent. Pero sila yung ginagamit na ng Panginoon. Tama? Talent might make you shine for a while. Yan. Talent might make you shine for a while, but consistency will make you last for a lifetime. Tama po? Yan. God bless the talented, but He blesses the most faithful. Hindi kailangang maging perfect, mga kapatid. Ang kailangan lang ay yung tuloy-tuloy. Sa Diyos, hindi ang mabilis ang nananalo, kundi ang tumitigil. Sa Diyos, hindi ang mabilis ang nananalo, kundi yung tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Amen? Point number 1, consistency builds character. Let us, Galatians chapter 6, verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Sabi niya sa Tagalog, huwag po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, dahil darating ang panahon na tayo'y aani kung tayo'y hindi susuko. Ang talent ay pwedeng makita agad-agad, pero ang character ay nabubuo sa mahabang panahon. Consistency shapes who we are. Right? Consistency shapes who we are. Imagine. Ito, may isang taong gustong mag-diet at magpapayat. Sino ba? Marami sa atin ganyan, di ba? Marami sa atin dito. Kasi ito yung lagi ko naririnig Honestly, sabi nila, marami akong kakilala na ganito na nagsasabi, magpapapayat ako. Yung isa nasa Pilipinas Sabi niya, magpapapayat ako. Alright? Sa una, motivated. Motivated talaga. Excited pa nga Di ba? Panay ang exercise. Hindi na halos kumakain. At sa pag-exercise niya, bumibili pa ng mga gym clothes. Yung mga pan-jogging, mga gym clothes niya. At magpo-post pa yan sa social media. Pero after 2 weeks, nawala na. May mga tumitigil, hindi nagpapatuloy. Samantalang may isa namang simple lang, walang post, walang hype. Pag sinabi mong hype, ano yung hype? Yung parang excited, yung gano'n, parang wala lang. Simple lang, gano'n lang. Walang hype. Pero araw-araw, tuloy-tuloy ang kanyang pagpunta sa gym at pag-exercise.
Pagbalik niya after a few months, wow, di ba? Wow, ang sexy! Ha? Siya na yung malakas, healthy, at talagang makikita natin na may resulta. O, sino yon? Ha? Di ba? Kitang-kita natin talaga yung before and after. Kasi po, dahil sa consistency. Nakita ko po yan, mga kapatid, at ako, nakasaksi. Talagang, si Elsa po talaga ay masasabi mo na consistent. Kailan ba yung nag-usap tayo na sinasabi mong kahit ang labig-labig na sa labas ka at nagja-jogging? Sabi ko, serious? Abay, gusto mo naman magpas ka naman. Di ba? Pero hindi, mga kapatid. Kung gusto mo ng resulta, you should do this consistency. Dapat may consistency ka palagi. Amen? Tuloy-tuloy. Kasi kapag itinigil mo yan, wala kang resulta walang resulta. What do you expect, di ba? So, ganun siya mga kapatid. Napakahalaga po ng consistency in anything that you want to do or kung meron po tayong goal. Sa Bible, meron din isang magandang halimbawa rin sa Bible, no? Si Daniel po, sino po ang nakakakilala kay Daniel sa Old Testament, right? Si Daniel po ay kilala na mapanalanginin at consistent sa prayer. Sa kwentong ito, merong batas na ipinagbawal na manalangin. Alam niyo po ba yun? Yung kay Daniel, yung kanyang kwento, na siya po ay dinala sa lion's den. Okay. So, sa kwentong ito, may batas na bawal na manalangin. Kahit may batas na bawal manalangin, si Daniel po ay hindi siya tumigil manalangin. Bagkus, nung nalaman nga po nila na siya ay hindi tumigil, siya po ay ikinulong sa lion's den. Sa loob ng lion's den na to, patuloy pa rin siyang nananalangin. At dahil doon, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Iniligtas po niya si Daniel sa lion's den. Hindi talent ang nagligtas kay Daniel. Tandaan po natin si Daniel ay magaling na manalangin. Siya po ay isa sa mga pinagkaka-trust ng ating ng mga panahon na yun, pinagkakatiwalaan. So, ang nangyari po doon, hindi po talent ang nagligtas kay Daniel, kundi ang kanyang pagiging faithful, ang kanyang pagiging tapat sa Panginoon. So, makikita natin mga kapatid kung gaano kahalaga ito sa isang tao at sa harapan ng Diyos. Even us, sa TOGC, before, naalala ko pa nung nagkaroon ng pandemic, ipinagbawal ng government na makipag-mingle sa mga tao. Pero tayo po, nagpatuloy po ang church ng TOGC na hindi po tayo nakikita-kita, pero merong online. At kami naman, ang ginagawa po namin dito, kahit walang tao, pumupunta po kami rito dati. At ang ginagawa po namin, ito nga po, merong online, merong mga live na ginagawa. Ang nakakatuwa kasi sometimes if we stop it, yung kapag hindi mo itinuloy yung ginagawa mo, some people they don't wanna go. Marami po sa mga churches ang hindi nagtagumpay kasi hindi naging consistent. Even nung before pa lang ang TOGC na itinatayo, napagsabihan din po kami minsan na hanggang 3 taon. Kapag 3 taon ang isang church ay hindi, parang maximum na ibinibigay na kung hindi makasurvive kayo ng 3 taon, ibig sabihin, ang church ay magiging maayos. So, ganun mga kapatid. Ano po ang naging dahilan kung bakit nandito po pa rin tayo? Kasi po consistency
nandito tayo na tinutuloy-tuloy natin kahit na ano man ang mga sitwasyon. Ang dami nating may experiences na nangyari sa loob ng church na to. Maraming nawala, dadami, mawawala, maraming mga issues. Pero hindi ang kainaman ng mga kapatid ay nagtuloy-tuloy pa rin ang church. Kaya po tayo nandito ngayon, kaya po tayo may mga gawain kasi po tuloy-tuloy ang ginagawa natin. So napakahalaga po mga kapatid na tayo ay magtuloy-tuloy. Kung meron pong goal meron po tayong goal, magtuloy-tuloy po tayo. Pero of course, kinakailangan nandyan ang Panginoon ng paggabay niya. Amen? Amen. God blesses habits of holiness, not bursts of emotion. Pinagpapala ng Diyos ang ugali ng kabanalan, hindi ang pagsabog ng damdamin. Di ba mga kapatid? Kasi minsan dala lang ng dala lang excitement ka excited ka lang. Di ba? Maraming churches ngayon, marami talaga churches or anything sa buhay natin. Hindi lang ito sa buhay Kristiyano, sa lahat ng anggulo ng buhay. Na minsan na-excite ka, yung emotions lang ang nagtutulak sa iyo. 'Di ba? Pero sa Panginoon, sabi niya, God blesses habits of holiness, not bursts of emotion. Pinagpapala ng Diyos ang ugali ng kabanalan, hindi ang pagsabog ng damdamin. Point number 2, God honors a faithful effort. God honors faithful effort. Ayan. Matthew chapter 25, verse 13 to 30. Siguro po, alam niyo na po, sino po ba nakakala dito sa parable of the bags of gold? Parable po ng talent. Dito po, ang kwentong ito ay binigyan ng master ang kanyang mga servant ng mga talent. Right? Alam niyo po ba ito? Itong kwentong ito? Ang sabi dito, sa kwentong ito, binigyan ng master ang kanyang mga servant ng talent o a bag of gold. Ang isa ay binigyan niya ng 5, yung pangalawa ay binigyan niya ng 2, at ang isa ay 1. Yung 2 una, ginamit at pinarami. Yung isa naman, tinago lang at ibinaon sa lupa. Tama po ba? Yun yung kwento nito Pagbalik po ng master, pinuri niya ang kanyang mga servant. Sabi niya, "Well done, good and faithful servant." Hindi niya sinabi, "Well done, talented servant." Hindi niya sinabi. Kundi ang sinabi niya ay faithful servant. Minsan, tayo gusto natin agad ng malaki. Pero si Lord, tinitingnan niya muna kung tayo ay faithful sa maliit na bagay. Kaya napakahalaga, di ba mga kapatid, yung pagiging faithful. Isang halimbawa po, kung hindi mo kayang maging tapat sa maliit, tulad ng marami tayong pwede pagbasihan kung ano yung pagiging tapat sa maliit. Tulad ng Okay, sasabihin ko po sa inyo. Tulad ng being on time. Being on time. Kasi mahirap naman din talaga minsan yung pagiging on time ka. Di ba? Kasi ang daming dahilan na pwede mong sabihin para hindi ka maging on time. Praying daily. Yung lagi ka nananalangin. Nagsaserve ka kahit pagod ka. Paano po tayo pagkakatiwalaan ni Lord ng mas malaki? Right? Sa church natin, mahalaga ang pagiging on time. Kasi, bakit po? Bago tayo makakuha ng mensahe, meron tayong sinasabi na pinaplaw muna. Through praise and worship. Pinaplaw muna yan bago taniman ng salita ng Panginoon. Amen. So, napakahalaga na tayo po ay dumarating ng on time. Not only on our church. Sa trabaho natin, mahalaga na maging on time. Sa panalangin,
Lagi ba tayo nananalangin? Consistent ba tayo sa mga panalangin? Or nagpe-pray ka lang kapag kailangan mo lang? Maraming ganun. Nananalangin lang kapag kailangan na. Naaalala lang ang Diyos kapag kailangan na ng tulong. So, ganun po mga kapatid. Ang consistency sa maliit na gawain, ang ticket mo sa promotion ng Panginoon. Right? Ang consistency sa maliit na gawain, ang ticket natin sa promotion ng Diyos. Sa pagtatanim, sino ba nagtatanim dito? Marunong magtanim? Si Mami, alam mo to, magaling po itong magtanim. Hindi pwedeng diligan lang ng isang beses. Pag nagtanim ka, hindi mo lang pwedeng didiligan lang ng isang beses yan at aasahan mo, natutubo agad. Tama po ba? Maraming proseso. Kinakailangan pag nagtanim po tayo, kinakailangan aalagaan mo. Kinakailangan dinidiligan mo. Tama? Yes. Kailangan araw-araw mong diligan at alagaan. Ganon din si Lord. Hindi niya hinahanap ang mabilis. Gusto niya yung faithful hanggang sa dulo. Amen? Faithfulness today is a preparation for favor tomorrow. Tama? Sabi po ninyo. Faithfulness today is preparation for favor for tomorrow. Ang katapatan ngayon ay isang paghahanda para sa bukas o para sa kinabukasan. Amen. Point number 3. Consistency turns the ordinary into extraordinary. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Sabi niya, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen? Napakaganda ng ng Panginoon, di ba? Sabi niya sa Corinthians chapter 15 verse 58, magpakatatag kayo, huwag matinag, at laging maging masigla sa paggawa para sa Panginoon. Dahil alam ninyo na ang inyong pagpapagal ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Di ba? Lahat ng mga effort at ginagawa daw natin, na akala natin ay it's just nothing. Pero hindi. Meron itong kabuluhan. Amen? Sa Bible, si David po ay isang tagapag-alaga lang ng tupa. Right? Tagapag-alaga lang po siya ng tupa. Every day, ipinapastol po niya yung kanyang mga tupa. Pag titignan po natin, it's just nothing. Walang height. Ordinary lang. Di ba? Pero, meron pong itinuro ang Panginoon sa kanya rito. Paano maging matatag? Paano lumaban sa leon at oso? Mararanasan natin yan. Gaya na ni Brian, meron po kasi silang mga tupa ba yun? Tupa, no? Tupa din. Iyon po ay araw-araw ni pinapastol. Yung mga nagpapastol, definitely maraming mga nai-encounter yan na mga pagsubok. Minsan baka ninanakaw pa nga nilang mga yan eh. May mga magnanakaw, kinukuha nila yung mga inaalagaan mo na pinapastol mo. Ganon din kay David. Pero hindi pala yun lang ang dahilan kung bakit si David, ganon lang ang nagiging tema ng kanyang buhay. Dahil, tandaan po natin, nakalaban niya si Goliath. Di ba? Anong naging end up nun? Yung ginagamit niya na sling, na akala niya na pagpapractice lang at ginagamit niya lang ito sa mga oso, sa mga whatever, kung ano yung nangyayari. No?
Pero anong nangyari doon sa laban nila Goliath? Di ba? Ang ginamit niya yung sling. Bakit? Kasi hindi siya tumigil sa mga ordinary days na pagpapractice, na pagpunta niya na magpastol. Ganon din mga kapatid. Tayo, wag po nating isipin na lahat ng ginagawa mo in ordinary days, na akala natin, wala lang. Parang everyday sasabihin mo po, ako, aminin ko, minsan dumarating ako sa point na pag pumapasok ako sa work, ano naman ito? Yung ganon, yung walang hype. Parang walang ka-excitement. Ganon siya. Pero meron laging itinuturo ang Panginoon sa atin. Gaya ni David, right? May nangyari sa buhay niya, from ordinary into extraordinary. Naging siya ay, nung natalo niya si King Goliath, anong nangyari sa kanya? Si Goliath, siya ay naging king. So, ganun din po mga kapatid. Don't underestimate what God can do in your ordinary, consistent days. Marami sa atin gusto agad ng success. Gusto agad-agad ng viral moment. Gusto agad ng mga promotion. Pero tandaan po natin, ang tunay na success ay resulta ng maliit na hakbang na inuulit-ulit mo araw-araw. Amen. Huwag po nating sabihin na walang nangyayari sa buhay natin. Sa akala mo na sa isang araw mo na ordinary days is just nothing. Parang akala mo walang nangyayari sa buhay ko. Everyday ganito na lang ba? May nagtanong na ba sa inyo ng ganon? Meron na. Right? Kasi ako nangyari na. Na sinasabi ko, sa tuwing papasok nga ako, everyday, ganito na lang ba ang trabaho? Ganito na lang ba ako araw-araw? Hindi mo naiintindihan, yung ordinary days mo, hindi mo napapansin God is molding you into something. Right? Hindi nakikita ng mata mo. Hindi mo nararamdaman, hindi mo na, parang wala lang. Ordinary days eh. Pero hindi pala ganoon. Sa isang araw, may ginagawa sa iyo, Panginoon. God is molding you into something. It's not an ordinary days, but it's an extraordinary. Amen? Kaya wag po nating baliwalain yun, yung ginagawa na araw-araw, akala mo wala, it's just nothing. Wag kayong tumingin o wag kayong mag-rely sa mga naiisip ninyong mga negative. But be positive sapagkat merong ginagawa ang Panginoon. Hindi nyo lang nakikita. Amen? Reading the Word daily, praying daily, showing kindness daily, those small acts, when done consistently, build a spiritual strength and spiritual growth. Amen? Point number 4. Consistency shows our trust in God. Habakkuk chapter 2 verse 3. For the revelation awaits in appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Through it, linger. Wait for it. It will certainly come and will not delay. Amen. Wait for it, sabi niya. Sa Tagalog, sinabi niya dito, sapagkat may takdang panahon para sa pangitain. Kahit magtagal, hintayin mo, tiyak na mangyayari iyon. Kapag consistent ka, kahit walang resulta, ibig sabihin, nagtitiwala ka pa rin kay Lord. Hindi ka tumitigil dahil naniniwala kang may ginagawa si Lord, kahit di mo nakikita. Amen. Totoo naman eh. Doon mo lang naman talaga makikita yung katapatan mo sa Panginoon. Kasi hindi ka pwedeng tumingin lang na ibinigay sa iyo ito yan, doon ka lang maniniwala na mayroong Diyos. Hindi dahil ibinigay sa iyo ng Diyos ito, doon ka na nakarely. Minsan ang Diyos, tinitingnan yung katapatan mo. Yung hindi mo pa nakikita, pero naniniwala ka. Yun yung faith, mga kapatid.
Okay? Si Joseph po, isa sa mga pinakamagandang halimbawa sa Bible. Pinagbintangan, nakulong, kinalimutan. Pero kahit saan siya mapunta, consistent siyang matapat, magtrabaho, at tapat kay Lord. At sa tamang panahon, dinala siya ni Lord mula kulungan patungong palasyo. Consistency rewarded him with destiny. Nakita natin mga kapatid kung gaano kahalaga ang consistent. Sa buhay ni Joseph, alam natin kung paano yung naging buhay niya. Siya ay itinakwil ng kanyang mga kapatid. Itinapon. Right? Ibinenta. At dumating din siya na siya ay ikinulong. Kapag ikaw ang inabutan ng ganitong klase ng mga paghihirap, ano ang iisipin mo? Minsan, sasabi mo pa nga, meron pa ba ng Diyos? May ganun. Maraming tao ang ganun na nakakaranas at nagtatanong. Pero sa buhay ni Joseph, mga kapatid, consistent siyang naging matapat. Nagtatrabaho siya nang hindi siya nagko-complain. Ikinulong siya, hindi siya nagko-complain. Naging tapat pa rin siya hanggang sa dulo. At sa tamang panahon, dinala siya ni Lord mula sa kulungan patungong palasyo. Dahil sa kanyang pagiging consistency, rewarded him with a good destiny. Halimbawa ulit, isa pang magandang halimbawa sa pagtatanim. Punta tayo ulit sa pagtatanim. Sa mga farmers, hindi po agad-agad makikita ang bunga pag nagtanim kayo. It takes a while. At ang tanong, kapag nagtanim ba ako, mabubuhay ba ito? Hindi mo alam kung ano meron. Diba? Hindi mo agad makita yung bunga. Pero dahil nagtitiwala ka sa binhi, tuloy-tuloy kang nagdidilig, ano magiging resulta? Meron kang makikitang bunga. Right? Ganyan din po ang faith. Kahit di mo pa nakikita ang sagot, patuloy kang maglingkod kasi alam mong darating yan sa tamang oras. Faith is not proven in excitement. It's proven in endurance. Faith is not proven in excitement. It's proven in endurance. Mga kapatid, talent can impress people, but consistency pleases God. Ang tunay na sukatan ng maturity ay hindi kung gaano ka kagaling, kundi kung gaano ka katapat sa Panginoon. Maybe hindi po tayo kasing talented ng iba. Hindi ikaw yung consistent sa pananampalataya, sa paglilingkod at sa paggawa ng mabuti at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero sinasabi ng Panginoon, kung ikaw ay magiging consistent, gagamitin ka ni Lord. Amen? It's not how talented you start, but how faithful you stay. Amen? It's not how talented you start. Hindi dahil sa very talent ka. Sa mga kasi ang power ng talentado yan. Talent. Pero sinasabi na, it's how faithful you are. Sabi dito, huwag kayong sumuko. Keep praying kahit parang walang sagot. Keep serving kahit walang nakakakita. Keep believing kahit hindi pa nangyayari. Because God reward consistency more than perfection. Yun po mga kapatid. Na maging consistent po tayo. Huwag po nating
baliwalain ang word na consistency. Kasi po, ito ay isang pinakamahalagang bagay sa buhay Kristiyano. Ang pagiging consistency. Pag wala kang consistency, kahit na meron ka pang talent at gifted ka pa, is just nothing. It will put into waste. I'm not saying na hindi niya binibless yung talent. Pero magiging effective enough ito kapag ito ay ginagamit at inyong pinapagamit at inyong inaalagaan. Amen po? So, shall we call Pocholo para sa ating ano ngayon? Let's stand mga kapatid. Maybe today you started strong but lost your consistency. Dati, araw-araw ka nag-pray, pero ngayon, paminsan-minsan na lang. Or maari na dati kang passionate sa paglilingkod, pero ngayon ay pagod ka na. Ngayon, I encourage everyone na bumalik po tayo sa kanyang presensya. At ang hinahanap po ni Lord ay yung hindi perpekto. Ang gusto lang po niya ay yung tapat. Amen? Kantahin po natin ang Widolay. To your hand I commit again with all I am for you, Lord. Hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever.
right now, O God. We worship you in spirit and truth, Lord. We give you our heart today, Lord. We give you our heart. Mabigyan ka namin ng kagalakan. Mabigyan ka namin ng kapulihan, Panginoon. Kung meron po kayo nakikita sa amin naman sarili ng mga pagkukulang, pagkakasala o Diyos, narito po kami, Panginoon. Nagpapakumbaba ako, God. Tinisin mo kami. Itama mo po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming landas, O God. Hayaan ninyo sa mga buhay namin, O God, na natitira, Lord. Mabigyan ka namin ng ngiti at kagalakan sa iyong anak, Lord. Hallelujah, O God. We give you our heart. We give you our mind. Everything, O Lord, we give it to you. And we surrender everything to you. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Napakaganda po ng mensahe na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Truly indeed that
the message has given to us, whatever we do para sa ating Diyos, it's not in vain. Lahat yan, maliit, malaki, basta consistent na ginagawa mo para sa ating Diyos. Alam ng ating Diyos yan. Siya ang tunay na nakakaalam. Sa mga kapatid at sa mga kapatid po namin na nunood, inaanyayahan ko kayo na tanggapin ang ating Panginoong Jesus sa inyong mga buhay. Kung hindi niyo pa tinatanggap ang ating Panginoong Jesus, napakahalaga po na tanggapin niyo ang ating Panginoong Jesus upang kayo ay maligtas. Sabi sa banal na kasulatan, Jesus is the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father but by me. It's only through Jesus there is salvation. So, I invite everyone na manalangin tayo at tanggapin ang ating Panginoong Jesus sa ating puso, sa ating buhay. So, repeat after me in this prayer. Lord Jesus, I come to you today just as I am. I believe you died for my sins and rose again to give me new life. I open my heart and invite you to be my Lord and Savior. Forgive me, change me, and lead me in your ways. Thank you for your love and for your salvation. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Shall we all stand up and sing our doxology? Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy May the Lord bless you as you walk faithfully in Him. May His strength uphold you consistently in your consistency. His grace sustain